Aray ko naman. Aray ko. Ano ba? Anong problema nyo? Tama na. Nadidis na to. Tama nyo, B. Yan tuloy, di ba? Umalis-alis kayo sa ICC. Tapos ngayon, nag-gobyerno nyo yung ICC. Yan, ICC, Carlos Pamor. Kaya tuloy ganyan. Di sana yung mga extradition nyo, meron sana tayong treaty with the ICC, natutulungan sana ang kaso ni Digong, at higit sa lahat, mas mabilis ang pagkakaroon ng asset freeze. Mas malupit sana at mas mabilis nating malalaman ang mga tinatawag kayamanan ng family Duterte. Si Marlica. Diba? Ganun na ganun siya, B. Pakinggan natin. Meron pa tayong mga sinabi. Meron pa sinabi si dito. Sabi nga ni Secretary Jesus Crispin C. Remulla, kung hindi tayo kumala sa ICC, beneficiary sana tayo. Kundi alam natin may kinakatakutan si Digong at ito na yun. Ano pa? So kung will fail, bakit pa natin sinurinder si Pangulong tsaka yung extradition po nakalagay sa batas, ay state party po ang isa pong titingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa section 17. Guys, panoorin nyo pa rin to yung buo para kayo din. Itong papel, ito rin sa section 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga comma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Eh wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga, inatras po ng President Duterte. Bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin yung sinasabi ng batas may surrender. May surrender. Opo. Ayun, that's what the law. Isa sa mga rason, bato, makinig ko. Sana mapanood mo to. Isa sa mga rason is inability of the justice system of the country. Kaya, isusurrender dun sa mas mataas, which is the international court. Di ba? Bakit? Makinig kayo. Ito na yung pinakatumbok. Bakit nasabing hindi kayang resolbahin o mabigyan ng katarungan yung mga EJK victims? Why? Itong ginagawa nyo, mahal na mahal nyo ang Panginoon nyo. You will do everything para hindi lang magkaroon ng punishment, fruit of His labor. Ang Panginoon nyo, ganun kayo. The mere fact na you, senators, are also using former president's presence, di ba? Para manalo kayo, kasi alam nyo na grabe yung charisma ni former president. Yun lang naman, the reason why you're doing that and you're prolonging, di ba, that time, para ma-divert yung attention ng mga tao sa impeachment ni Sara Duterte. I know what you're doing, girls and boys and Stone. Di ba? Again, one of the reason is the inability of the Supreme, not the Supreme Court, of the country to give justice to the complainants. Ganun yun. Hindi naman sinasabing hindi tayo balance, di ba? Or hindi. Sabihin ko na, may mga bias kasi, B. At mayroong mga pwedeng gawin, gaya ng mga senador. Yung mga ginagawa nyo nga. Di ba? Look what you're doing. Mga bagay-bagay na dapat ibinibigay, pinapaubaya na, you are always seeking for the technicality to prevail. Mga MMA kayo. Without knowing the fact na meron din mga counter defense yung kabila. Pinapatagal nyo lang yung issue. Hayaan nyo na yung ICC. Kasi nga, isa pa sa mga rason why you are doing that, Miss Amy Marcos, because you know that Bato is asking you to do so. Kasi alam niya siya ang susunod. Diba? Malamang pababa. I think, after Duterte, it's gonna be Sara Duterte. We can never tell. And, Bato, De La Rosa. Diba? Ganun yun, B. Huwag niyo kung ano-ano dito. Tumatali-talino na ako. Again, ulitin ko, hindi mabibigyan ng hustisya ng Philippine justice system ang EJK victims because of the manifestation of the Senate. Kung Congress, pwede. Pero mga Senado, halatado naman.
Amy, Bato, Bongo, Robin, Alan Peter Cayetano. Lahat kayo, hindi boboto. Sample natin yung impeachment. Lahat kayo obviously will not vote to impeach Sara Duterte in the Senate. Diba? Tama lang yung ginawa talaga ni former Senator Trillanes. Diba? Kung hindi pa nawala si Digong, hindi pa makakalaya si Leila de Lima. Na diba? Ginawa nyo ng fabricated cases and witnesses and statements. Galit na galit. Kung ako lang yung mundo, galit ako sa inyo. Yan na naman. Diba? Diba? Kidding aside, ang sakit nun. Yung si Duterte, ang sakit talaga nung makulong ka ng almost 7 years. You cannot do anything. Pero nakakagawa pa siya ng batas, di ba? Tapos kayo, yun pa nga lang. When we dig deeper sa technicalities regarding dun sa pagkakakulong ni De Lima, dapat nga yun yung bigyan ng yun yung bigyan ng focus eh. Kasi yun, nawalan siya ng human rights ng privileges. Dahil sa fabricated cases na ginawa nyo. Bato! Tapos ngayon, gusto na yung human rights, mapakay Duterte? Holy? Hindi pwede yung ganun. Bakit? Senadora din naman si Leila de Lima before. She can't be compared to the president, to the former president. Pero dahil sa kapangyarihan na inagawa nyo, at ang plastic mo ba to na hindi daw kayo nag-a-abuse ng power, di gaya ng Congress, compared sa mga taong kausap nyo, they are high-ranking officials. Tapos nasa executive pa siya. Pero sa Congress naman kasi mga vloggers, di ko kumpara niya sa mga high-ranking officials who are studying harder to save the Philippines. Kapal ng mukha nyo. Galit na galit. Nakakagalit kasi, nakakagigil. Diba? Nakakagigil. At ikaw naman, Madam Amy, itigil mo na yan, B. Bakit naman? Bakit nagsasayang tayo ng oras para dyan? Andun na sa dahig. When it comes to technicality, kung nagkaroon ba ng illegalidad, they file a formal complaint not to consume the time, the money that people are paying through tax. Di ba nakareses kayo, B? Kaya nga yun yung mag-proceed sa impeachment eh. Kung ako nandun, bakit nyo tatanungin ako? Bakit nyo sinurrender si President? Kasi ito lang yung pinaka-chance namin na mabigyan ng hustisya. We've been waiting for almost 8 years. Kailan pa nag-file ng complaint? Diba? Tagal-tagal na. Manipulated ang justice system before. Sorry sa Supreme Court, but that's the reality. Pinapainit niyo dugo ko. Green na nga eh. Di ba? Nakakapikon kasi kayo. Lalo ka na ba to? Amy, Robin Padilla, Bongo. Dinadramahan nyo lang yung publiko eh. We are so emotionally. We are so emotional pala. Hindi emotionally. We're so emotional about what happened to our father. Bakit? Yung mga fathers na namatay. Tapos sasabihin pala ng DDS, bakit si Digong ba ang pumatay? Ay, bakit? Pinatay ba si Digong?